Disclaimer: ang kwentong ito ay isang kathang-isip na base sa mga alamat, paniniwala, at kababalaghan sa kulturang Pilipino, lalo na sa mga nilalang na tinatawag na aswang o manananggal. Bagaman ipinapakita ang mga tauhan at lugar na tila makatotohanan, ang mga ito ay hindi totoong pangyayari maliban kung may partikular na bahagi ng istorya na sinadyang ibatay sa isang true story account. Layunin ng kwentong ito ang maghatid ng kilabot, kaalaman sa kultura, at pagpapahalaga sa mga kwentong bayan ng ating mga ninuno. Anumang pagkakahawig sa tunay na tao, lugar, o pangyayari ay nagkataon lamang. Hindi ito naglalayong siraan, kutyain, o ipagkalat ang pamahiin bilang katotohanan. Ang kwentong ito ay para sa libangan, kaalaman, at pagpapaalala na sa likod ng mga kwento ng kababalaghan, may nakaugat na takot, paniniwala, at karanasan ang ating mga ninuno. Sa kabila ng matataas na bundok at maputik na daan sa isang bahagi ng probinsya ng Quezon, matatagpuan ang isang maliit na baryo na kung tawagin ay Sitio Sta. Lucia. Sa unang tingin, payapa ang lugar na ito, may mga nipahot sa gilid ng burol, taniman ng nyog at saging sa paligid, at ang tunog ng mga kuliglig sa gabi ang tila'y nag-aanyaya ng katahimikan. Sa mga banyaga o mga dayo, tila isa itong paraisong tinago sa mata ng modernong mundo. Pero sa mga taga roon, alam nilang may dahilan kung bakit bihira ang dumadaan sa lugar na ito, at kung bakit tuwing kabilugan ng buwan, walang lumalabas ng bahay. Ang pamayanan ay binubuo ng halos 20 pamilya lamang. Lahat magkakakilala, magkakamag-anak, at sama-samang humaharap sa mga pagsubok ng buhay sa bundok, tagtuyot, ulan, hayop, at mga nilalang ng gabi. Mula pagkabata, tinuruan na silang magbitbit ng bawang tuwing gabi, maglagay ng asin sa bintana, at huwag tumingin sa bintana kapag may naririnig na mahina at umiiyak na boses sa labas. Pamahiin lang yan ng matatanda, ika nga ng ilan. Pero sa mga matatandang residente, ang mga paniniwalang iyon ang dahilan kung bakit nananatiling buo ang baryo. May isang kwento na palaging ikinukwento ni Lolo Domingo sa mga batang nakatambay sa tapat ng kanyang bahay tuwing hapon. Ayon sa kanya, may isang lumang bahay sa dulo ng sitio na matagal nang inabandona. Walang gustong lumapit doon, kahit pa sinasabing may mga gintong natago sa ilalim ng sahig. Ang bahay na yon, anya, ay minsang tinitirhan ng isang babae noong panahon ng hapon. Isang gabi raw, may umuwing magsasaka na duguan, umiiyak, at pasigaw na nagsabing nakita niyang lumilipad ang kalahating katawan ng babae mula sa bubong. Kinabukasan, sinunog ang bahay ng mga tao sa baryo. Pero, bago pa man ito matupok, may nakita silang batang babae na tumatakbo palayo sa gubat. Yun daw ang anak, bulong ni Lolo Domingo. At sa tuwing may nawawalang hayop, baka bumalik na siya. Tumawa lang ang ilang mga bata. Pero ang iba, kinilabutan. Dahil kahit hindi nila aminin, may mga gabi talaga na parang may humahaplos sa bubong. May mga manok na bigla na lang nawawala. At minsan, may umiiyak sa labas ng bahay, boses babae, mahina, tila humihingi ng tulong. Bilang isang pamayanang konserbatibo, palaging pinahahalagahan ng mga tao ang pagkakaisa. May mga batas silang sila lang ang may alam, gaya ng bawal pumasok sa gubat mag-isa, bawal matulog sa labas, at laging may palawit na mutya sa mga sanggol. Ang mga ito ay hindi base sa batas ng bayan, kundi sa batas ng karanasan, mga patakaran na binuo para sa kaligtasan ng lahat. Isang araw, habang namimitas ng bayabas si Lando, isang binatilyong anak ng mangingisda, napansin niya ang usok na bumalot sa lumang bahay sa dulo ng sitio. Hindi ito usok ng sunog, kundi tila usok ng nagluluto. Kinuskus niya ang kanyang mata at tinignan muli, totoo nga. May tao na ulit sa lumang bahay. Dali-dali siyang bumaba at ibinalita ito sa kanyang mga kaibigan. At sa gabing iyon, sa gitna ng kuliglig, nagsimulang pag-usapan ng mga matatanda sa barangay hall kung sino ang dapat tumungo roon upang siyasatin kung sino ang bagong salta. Kung totoo ngang may tao na sa bahay ng sinumpang babae, baka bumalik na ang kanyang lahi. Wika ni Aling Conching, isa sa mga pinakamatandang naninirahan sa sitio. Nagdesisyon ang mga matatanda na bigyan ng paggalang ang bagong dating. Ayon sa kanilang pamahiin, mas mabuting maging magalang sa mga nilalang na hindi kilala, baka sila ay di tao. Dala ng pusporo, asin at saging na saba, tumungo sila kinaumagahan sa lumang bahay. Doon nila unang nakita ang mag-inang bagong lipat, si Aling Sebia at ang kanyang anak na si Marita. Pareho silang maputi, mapayat, at may mga matang tila lagi ipagod. Mahinahon silang nakipag-usap, ngunit malamig ang kilos at mahinhin magsalita. Pasensya na po kayo kung hindi kami agad nagpakilala.
Gusto lang po naming magsimula ng tahimik na buhay sa probinsya, sabi ni Aling Sebia. Napatingin si Lando kay Marita. Maganda ito, maputing-maputi at tila may kakaibang aura. Nang araw na ipinakilala sila sa mga residente ng baryo, dala nila ang ilang sako ng gamit, ilang paso ng halaman, at isang antigong aparador na tila pagmamay-ari pa ng kanilang mga ninuno. Mula sa Maynila raw sila, at nais na lamang mamuhay ng malayo sa gulo ng lungsod. Marami ang naawa sa kanila, lalo na kay Marita na tila may sakit sa katawan at hindi masyadong lumalabas ng bahay. Mahina raw ang baga ng anak niya, kwento ni Aling Rosa, ang tsismosang kapitbahay. Kaya hindi palalabasin sa araw, baka mapasama raw ang pakiramdam. Naging maayos ang pagtanggap ng barangay sa mag-ina. Binigyan sila ng ilang sako ng bigas at gulay mula sa communal garden ng mga taga-sityo. Si Lando, na hindi maitatangging may pagkahumaling kay Marita, ay nagsimulang magboluntaryo tuwing may kailangang ayusin sa bahay ng dalawa. Inaakyat niya ang nyog, nagtatabas ng damo, at minsan pa'y nagdadala ng uling para sa lutuan. Sa kabila ng lahat ng kabutihang ipinapakita ng mag-ina, may mga bagay na hindi maipaliwanag ng ilan sa baryo. Tuwing gabi, kahit walang ilaw ang bahay ni na Aling Sebia, may kakaibang liwanag na nagmumula sa loob. Minsan ay bughaw, minsan ay pula. At kung minsan, tila may mahinang ungol na naririnig, hindi iyak ng tao, hindi hayop, kundi tunog ng isang nilalang na gutom. Isang gabi, habang pauwi si Mang Tiburcio mula sa ilog, nakita raw niya si Aling Sebia sa may likod bahay, nakaluhod at tila may hinuhukay sa lupa. Nang tinawag niya ito, bigla raw itong nawala na parang bula. Malamang guni-guni lang yon, lasing si Mang Tiburcio noon, sabi ng ilan. Pero may ilan ding nagsabing totoo raw ang nakita nito, at hindi lang si Aling Sebia ang minsang nakitang gumagala sa dilim. Samantala, si Marita ay bihirang makausap. Tuwing lalapit si Lando para makipagkwentuhan, palaging nasa loob ito ng kwarto. Pero sa mga pagkakataong nakikita siya, laging maputla, halos walang emosyon. Ngunit sa mga mata niya, may bumabalot na matinding lungkot o kaya ay kagutuman. Ang ganda niya, pero parang may lungkot sa likod ng ngiti, minsang banggit ni Lando sa kaibigang si Gino. Huwag kang lalalim dyan, baka mapasok ka, babala ni Gino. Hindi mo kilala ang lahi niyan. Gabi-gabi may nawawalang manok. Sa tingin mo sino kaya may gawa? Hindi nagtagal, nagsimulang mawala hindi lang ang mga manok sa sitio, pati na rin ang ilang mga kuting, aso, at kambing. Unay inisip ng mga taga-baryo na may mabangis na hayop na gumagala sa paligid. Hanggang sa isang gabi, nakita ni Aling Conching ang isang nilalang na dumapo sa puno ng mangga, kalahating katawan, may pakpak ng paniki, at may mahabang dila na parang tubo. Manananggal, sigaw niya. May manananggal sa baryo. Nagkagulo ang mga tao. Kinabukasan, halos lahat ay may bawang na nakasabit sa mga pinto at bintana. Ang mga sanggol ay nilagyan ng langis at asul na sinulid sa pulso. At ang mga kabataan ay hindi na pinapalabas kapag dumidilim na. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin itinuturo ng direkta ang mag-ina. Wala pang ebidensya. Wala pang malinaw na koneksyon. Ngunit sa puso ng mga residente, naroon na ang kutob at ang kutob sa Sitio Sta. Lucia ay hindi dapat binabaliwala. Nagpatuloy ang buhay ng mag-ina sa tila pangkaraniwang paraan. Ngunit may isang pangyayari na tuluyang nagpalalim sa hinala ng mga tao. Isang gabi, si Lando ay naanyayahang maghapunan sa bahay ni na Aling Sebia. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Marita ng malapitan. Napakaganda nito, maputi, makinis, ngunit malamig ang palad ng kamayan siya. Tahimik ang hapunan. Isang ulam lang ang inihain, adobong karne. Hindi tinanong ni Lando kung anong karne, pero kakaiba ang lasa. Matamis, maalat, at may amoy na parang panis. Pag-uwi niya, sumakit ang kanyang tiyan. Sumuka siya ng kulay itim. At sa kanyang panaginip, nakita niya si Marita na nakalutang sa ere, duguan ang mukha, at kumakain ng puso ng bata. Pagkagising niya, basang-basa siya ng pawis. Ngunit walang sakit ang tiyan. Parang walang nangyari. Ngunit simula noon, nagsimula siyang makakita ng mga anino sa dilim. At sa tuwing titingin siya sa puno ng mangga sa gabi, parang may matang nanonood sa kanya mula roon. Mula nang dumating ang mag-inang sina Aling Sebia at Marita, unti-unting nagbago ang ikot ng gabi sa Sitio Sta. Lucia. Ang dating buhay na buhay tuwing gabi, kung saan ang mga kabataan ay naglalaro ng tagu-taguan at ang matatanday nagkukwentuhan sa tapat ng bahay, ay naging tahimik, malamig, at tila punang pangamba.
Ang mga unang nawalang kabataan ay hindi agad napansin ng lahat. Si Junjun, 7 taong gulang, ay hindi nakauwi matapos mamitas ng bayabas sa tabi ng gubat. Inakala ng ina nito na natulog lamang sa bahay ng pinsan, ngunit nang mag-umagay wala pa rin. Sinuyod ng mga kalalakihan ang paligid, sinisid ang ilog, at nilibot ang masukal na gubat, ngunit ni anino ni Junjun ay hindi nila nakita. Ilang araw lang ang lumipas, sumunod namang nawala si Ella, isang 12 taong gulang na anak ng guro. Ang huling nakakita sa kanya ay ang kapitbahay nilang si Mang Oyo, na nagsabing nakatayo raw ito sa ilalim ng punong mangga, tila may kausap ngunit wala siyang katabi. Paglingon niya muli wala na si Ella. Nagsimulang gumuhit ang takot sa bawat residente ng sitio. Sa loob lamang ng 2 linggo, 3 bata na ang nawawala. At ang hindi maipaliwanag na pagkakatulad sa mga insidente. Lahat sila ay nawala sa gabi ng kabilugan ng buwan. Nagpatawag ng pulong ang kapitan ng barangay. Sa loob ng barangay hall, pinuno ng kaba at bulungan ang hangin. Hindi na basta alingas-ngas o chismis lang ang mga nangyayari, may malinaw na banta sa katahimikan ng sitio. May masama talagang espiritu o nilalang sa atin ngayon, wika ni Kapitan Doroy. Hindi ito basta aksidente. May nawawalang bata kada kabilugan ng buwan. Kailangan natin ng aksyon. Agad na iminungkahi ni Mang Lucas, ang albularyo ng kalapit na barangay, na gumawa ng bantay gabi tuwing bilog ang buwan. Sinabi niyang may posibilidad na di karaniwang nilalang ang umaatake sa mga kabataan, at may paniniwalang ang mga bata ang pinakamasarap kainin ng mga manananggal, lalo na kung ito ay inosente at malapit sa ina. Narinig ko na ang mga ganitong kwento dati pa. May sinumpang lahi ng manananggal na babae at anak niya ang umikot sa mga sitio noon. Kung totoo ang kwento ng matatanda tungkol sa bahay na sinunog, baka bumalik sila, dagdag pa ni Mang Lucas. Muli, napunta ang tingin ng marami sa lumang bahay sa dulo ng sitio, ngayon ay tinitirhan ni na Aling Sebia at Marita. Hindi naman tahasang inakusahan ng mga tao ang mag-ina. Ngunit sa puso ng marami, naroon na ang matinding hinala. Si Aling Sebia, na halos hindi lumalabas sa bahay tuwing araw, at si Marita, na tila laging pagod at may kakaibang lakas tuwing gabi, ay naging sentro ng tahimik na paniniktik ng mga kalalakihan ng sitio. Isang gabi, habang nagpapatrolya si Nalando, Gino, at Mang Celso malapit sa gubat, may nakita silang kakaibang tanawin, isang nilalang ang lumilipad sa himpapawid. Mabilis, payat, at tila kalahating katawan lamang. Ang ibabang bahagi ay wala, parang putol mula bewang pababa. Ang nilalang ay may pakpak ng dambuhalang paniki, at tila patungong gubat kung saan huling nakita si Ella. Manananggal, sigaw ni Gino, sabay takbo pabalik sa baryo. Hindi sila pinaniwalaan agad. Ngunit kinabukasan, natagpuan sa gilid ng ilog ang isang katawan ng bata, walang laman ang tiyan, parang sinipsip, at may marka ng matutulis na kuko sa dibdib. Halos mawala ng ulirat ang ina ng biktima. Isang trahedya na naman. Lalong tumindi ang galit ng mga tao. Ang ilang residente ay nagmungkahing sunugin na agad ang bahay ni na Aling Sebia, kahit walang pruweba. Ngunit pinigilan ito ni Kapitan Doroy. Kung totoo nga, kailangan nating makatiyak. Ayaw kong maulit ang nangyari dekada na ang nakaraan, ang sinunog natin ang bahay na yon, pero hindi natin natiyak kung nasugpo ba ang nilalang. Sa kabila ng mga babala ng kapitan, ilang kabataan ang nagpasyang mag-imbestiga sa kanilang paraan. Sina Lando, Gino, at 2 pa nilang kaibigan ay naglatag ng plano na subaybayan ang bahay ng mag-ina tuwing gabi, lalo na kung bilog ang buwan. Nagtago sila sa ilalim ng puno, bitbit ang mga kamera ng cellphone, at may dalang bawang, asin, at buntot pagi, mga gamit na pamproteksyon, laban sa aswang ayon sa matatanda. Sa unang gabi ng pagmamanman, wala silang napansin. Tahimik ang paligid. Ngunit sa ikalawang gabi, bandang 2:00 ng madaling araw, nakarinig sila ng tunog mula sa loob ng bahay, tunog ng mga kuko sa kahoy, ungol ng hayop, at mahinang pagbulong na tila Latin o sinaunang wika. Nang sumilip si Lando sa butas ng dingding, nanigas ang kanyang katawan. Nakita niya si Aling Sebia na nakasuot ng itim na saya, nakaluhod sa harap ng isang altar na may dugo. Sa gitna ng altar, naroon si Marita, nakahiga, nakangiti, at unti-unting nahahati ang katawan mula sa bewang. Lumipad ang itaas na bahagi nito palabas ng bubong, at naiwan ang ibaba sa ibabaw ng altar. Napasinghap si Lando. Muntik siyang mapasigaw, pero pinigilan siya ni Gino. Mabilis silang tumakbo palayo. Ngunit sa kanilang pagtakbo, may humahabol sa kanilang anino, hindi nila makita,
pero dama nila ang bigat ng presensya nito. Mabuti na lang at nakarating sila sa baryo bago sila tuluyang maabutan. Kinabukasan, nagdesisyon si Lando na magsabi kay Kapitan Doroy at kay Mang Lucas. Ngunit nag-alinlangan sila, walang ebidensya, puro kwento lang. Kaya't napagpasyahan nila ang isang bagay, huhulihin nila ang nilalang sa susunod na kabilugan ng buwan. Ngunit sa Sitio Sta. Lucia, ang mga plano ay madalas nabubunyad. At sa piling ng isang nilalang na may kakayahang makabasa ng isipan ng tao, maaaring ang kabataan ng sitio ay hindi pa rin ligtas sa panganib ng kadiliman. Ang gabi matapos ang ikatlong pagdukot ng isang bata sa Sitio Sta. Lucia ay lalong nagpalalim sa kaba ng buong komunidad. Halos hindi na natutulog ang mga magulang at ang mga bata ay pinagbawalang lumabas kahit sa araw. Ang takot ay nagiging galit. At mula sa galit, nagsisimula ang kaguluhan. Napagtanto ni Kapitan Doroy na kailangan na nilang humingi ng tulong mula sa labas. Kaya't pinatawag niya si Mang Elias, isang albularyong kilala sa kalapit na bayan ng San Mateo. Matanda na ito, mahigit 70 taong gulang, ngunit sa tagal ng panahon, siya ang tinatawag kapag may hindi kayang ipaliwanag ng lohika. Dumating si Mang Elias sakay ng lumang kabayo, may daladalang itim na bag na puno ng mga dahon, langis, at mutya. Mula sa kanyang pagdating, agad na niyang naramdaman ang bigat ng hangin sa lugar. Huminto siya sa tapat ng lumang bahay ni na Aling Sebia at tumitig doon ng matagal. May nilalang na hindi dapat narito, wika niya sa mga nakapaligid. Sa gabing iyon, nagpatawag si Mang Elias ng isang lihim na pagpupulong sa bahay ni Kapitan Doroy. Kasama si Lando, Mang Lucas, Gino, at ilan pang mga matatanda, inilabas niya ang isang lumang aklat na balot ng balat ng ahas at tinahi ng sinulid na pula. Ito raw ay minana pa niya sa kanyang lolo, isang mangkukulam noong panahon ng Kastila na nagbagong buhay. Binuksan ni Mang Elias ang aklat at tinuro ang isang pahina na may lumang ilustrasyon, isang babae, kalahating katawan lamang, may pakpak ng paniki, at may dila na parang tubo. Sa baba nito, may nakasulat sa sinaunang baybayin, ang inang tinakwil ng liwanag, nagturo ng kadiliman sa kanyang anak. Sila'y tutubo sa katahimikan at lalamon ng dugo ng mga inosente. Habang pinapaliwanag ito ni Mang Elias, biglang lumamig ang paligid. Ang ilaw sa lampara ay nagkurap-kurap. At narinig nila ang malamyos na tinig ng babae mula sa labas ng bintana. Huwag kayong makialam, napatayo si Mang Elias at nagwisik ng banal na langis sa paligid. Nasa paligid siya. Alam niyang pinag-uusapan natin siya. Ipinagpatuloy niya ang pagbubukas ng aklat at inilahad ang buong kasaysayan ng lahi ng mga manananggal. Noong unang panahon daw, may isang babae na nagngangalang Saria, isang maganda ngunit masamang mangkukulam. Tumakas siya sa syudad matapos itong palayasin dahil sa pagpatay ng sanggol para sa ritual. Sa Sitio Sta. Lucia siya nagtago at doon niya isinilang ang anak na babae. Ngunit dahil sa kanyang kasamaan, isinumpa siya ng mga engkanto na siya at ang kanyang anak ay magiging gutom sa dugo, hindi mamamatay sa oras, at maglalagalag sa dilim. Ang mag-inang ito kung totoo ang hinala natin, sila ay kabilang sa lahing iyon, bulong ni Mang Elias. Nagsimulang gumawa ng plano ang grupo. Kung totoo ngang si Aling Sebia at Marita ay manananggal, kailangang mahanap ang ibabang bahagi ng katawan ni Marita habang siya ay lumilipad. Sapagkat ayon sa kasulatan, kapag winisikan ng asin at dinikdik na bawang ang ibabang katawan ng manananggal habang ito ay hiwalay, hindi na ito makakabalik at mamamatay sa pagsikat ng araw. Ngunit hindi iyon ganoon kadali. Ayon sa aklat ni Mang Elias, may tagapagbantay ang mga katawan ng mga manananggal habang sila'y nakahiwalay. Maaaring isang anino, isang hayop o isang elemental na ginagawang tanod. Kapag natunto nila ang katawan ni Marita, dapat ay handa silang makipaglaban. Nagdesisyon sila na sa susunod na kabilugan ng buwan, isasagawa nila ang plano. Maghahati-hati ang mga lalaki sa tatlong grupo, grupo 1, susubaybay sa paglipad ni Marita at susundan siya sa himpapawid gamit ang mga ilawan. Grupo 2, maghahanap sa loob ng bahay ni na Aling Sebia sa posibleng taguan ng kanyang ibabang katawan. Grupo 3, mag-aabang sa paligid para sa anumang di inaasahang kaganapan. Sa gabing iyon, habang isinasara na ni Mang Elias ang aklat, may ibinulong siya kay Lando. Isa raw sa mga dahilan kung bakit hindi agad umaatake si Marita sa kanya, ay dahil nararamdaman nitong may koneksyon silang dalawa. Isang hipagkabighani na maaaring bunga ng dating buhay ni Marita bilang tao. Pero huwag mong hayaang malinlang ka ng ganda, Hijo, babala ni Mang Elias. Ang demonyo ay laging nakangiti bago lumamon.
Kinabukasan, dumalaw si Lando sa bahay ni na Aling Sebia. Ngunit sa halip na kamustahin siya, malamig na tinig ang tumambad sa kanya mula sa pintuan, alam kong alam mo na. Lumayo ka habang kaya mo pa. Tumindig ang balahibo ni Lando. Sa kabila ng takot, tiniis niya ang titig ni Marita at nagsabing, kung totoo kang may puso pa, huwag mong hayaan na may mamatay pang bata. Saglit na natahimik si Marita. Isang luha ang gumuhit sa kanyang pisngi bago niya dahan-dahang isinara ang pintuan. Simula nang ibahagi ni Mang Elias ang lihim mula sa lumang aklat, hindi na mapakali si Lando. Ang imahe ni Marita, ang kanyang ngiti, ang malamig niyang titig, at ang huling binitiwang babala, alam kong alam mo na. Lumayo ka habang kaya mo pa. Ay patuloy na bumabalik sa kanyang isip. Gabi-gabi hindi siya makatulog. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tanong, bakit hindi siya kayang saktan ni Marita? Ano ang dahilan kung bakit tila pinipigilan nito ang sarili? May natitira pa bang pagkatao sa loob ng isang halimaw? Isang gabi, nagpasya siyang palihim na pumasok sa bahay ni na Aling Sebia. Ang lihim na gabi eksaktong 12:00 ng hating gabi, habang ang buong sitio ay tahimik at ang mga ilaw sa bahay ng mag-ina ay patay, dahan-dahan siyang lumapit. Bitbit niya ang langis ni Mang Elias, kutsilyong may buntot pagi, at asin na binalot sa pulang tela. Sa kanyang dibdib ay nakasukbit ang rosaryo ng kanyang yumaong ina. Hindi siya dumaan sa harap. Alam niyang may patibong doon. Sa halip, pumasok siya sa likod ng bahay, kung saan may lumang bintanang sira ang kandado. Mabilis ngunit maingat ang kanyang kilos, pinakiramdaman ang bawat yapak sa lumang sahig na kahoy. Sa unang silid na nadaanan niya, may matandang altar. May mga kandila, halamang tuyo, at isang larawan ng batang babae, si Marita, ngunit mukhang mas bata pa. Sa tabi nito ay may nakasulat sa lumang papel, ang dugo ng birhen ang tanging makakapagpanatili ng buhay sa ating lahi. Napasinghap si Lando. Lalong nanlamig ang kanyang likod. Nilapitan niya ang altar at napansin ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at tumambad ang mga kuko, hibla ng buhok, at bahagi ng anit, tila tropeo mula sa mga biktima. Tumakbo ang kanyang isip, ilang bata na kaya ang nakuha nila? Ilang gabi pa bago may susunod? Tumuloy siya sa susunod na kwarto. Dito niya naamoy ang matamis na baho ng dugo at bulok na laman. Sa gitna ng kwarto ay may isang maliit na kama, at sa ilalim nito, may tila lihim na lagusan, trapdoor na gawa sa kahoy. Dahan-dahan niyang binuksan iyon. Mula sa ibaba ay may mahina at malamig na hangin na umaakyat. Sa tulong ng kanyang dalang flashlight, bumaba siya sa ilalim ng bahay, isang uri ng lihim na silong. Ang silong ng kadiliman ang lugar sa ilalim ay hindi basta imbakan. Isa itong lumang ritual chamber. Sa mga pader ay may mga simbolong ukit, sinaunang baybayin, may hugis ahas, mata, at buwan. Sa gitna ay may itim na lamesa na puno ng mansa ng dugo. Nasa paligid nito ang iba't ibang bote ng langis, tuyong damo, at garapon ng kung ano-anong laman, mukhang atay, mata, at mga buto ng hayop. Ngunit ang lalong nagpakilabot kay Lando ay ang nasa isang sulok, isang patungan ng katawan. Naroon ang ibabang bahagi ni Marita mula bewang pababa. Parang manika. Nakapikit, walang galaw, ngunit may pulso. Sa bandang tiyan nito ay may marka ng buwan at mata, parang sunog na tatoo. Magsusugod na sana si Lando upang buhusan ng asin ang katawan nang biglang umalingaw-ngaw ang isang tinig mula sa itaas, hindi mo dapat yan ginagawa. Si Marita. Nakalutang sa hagdan, kalahating katawan, ang pakpak niya ay nakabuka. Nakatingin sa kanya, hindi galit, kundi lungkot ang laman ng mga mata. Wala ang ina nitong si Aling Sebia. Marita, bulong ni Lando. Umalis ka na. Hindi mo alam kung anong panganib ang pinasok mo. Kung totoo kang halimaw, bakit mo ako binabalaan? Bakit hindi mo ako kainin ngayon? Hindi agad sumagot si Marita. Tumulo ang luha mula sa kanyang mata. Dahil may natira pa sa akin. Hindi ko pinili ang maging ganito. Anak lang ako ng halimaw, pero tao pa rin ako sa loob, sagot niya, habang unti-unting bumababa. Lumapit si Lando sa kanya, hawak ang rosaryo. Pwede pa tayong humingi ng tulong. Pwede ka pang gumaling. Hindi ako ang dapat mong katakutan. Ang ina ko, siya ang totoong halimaw. Ginamit lang niya ang katawan ko para manatiling buhay ang kanyang kaluluwa. Biglang lumindol ang paligid. Narinig nila ang sigaw ni Aling Sebia mula sa itaas, isang matinis at galit na tinig. Marita! Nililinlang ka ng lalaking yan.
Lumayo ka dyan! Puno ng galit ang boses, at sa loob ng ilang segundo, bumukas ang sahig ng silong. Mula roon ay bumaba ang isang itim na anino, may anyo ng matandang babae, ngunit ang mata ay pula, ang bibig ay may pangil, at ang mga kuko ay parang mga punyal. Lando, tumakbo ka, sigaw ni Marita. Ngunit huli na. Sumugod si Aling Sebia, at sa isang iglap, tumilapon si Lando sa pader. Bago siya mawala ng malay, huling nakita niya si Marita na humarang sa ina. Hindi na ako susunod sa iyo, inay, ang di malamang ugnayan nagising si Lando kinabukasan sa tabi ng puno ng mangga, duguan ang noo, ngunit buhay. Sa kanyang tabi ay may papel, sulat kamay ni Marita, Lando, patawarin mo ako. Hindi ko man kayang iwan ang lahi ko, sinubukan kong iligtas ka. Huwag kang bumalik. Maghanda ka sa susunod na kabilugan ng buwan, doon sila lalaban. Napatingin si Lando sa langit. Papalapit na naman ang buong buwan. At sa pagkakataong ito, hindi na siya mag-iisa sa laban. Pagkalipas ng ilang araw matapos ang madugong enkwentro sa silong ng bahay ni na Aling Sebia, naging mailap na muli ang mag-ina. Walang sinuman ang nakakakita sa kanila, tila nilamon ng kadiliman. Ngunit sa halip na lumamig ang isyu, lalo itong pinainit ng mga taga-baryo. Lalo na't muling nawala ang isang binatilyo sa kabilang dulo ng sitio. Ang katawan nito ay natagpuan sa ilalim ng kawayan, wala nang lamang loob at may tila marka ng kagat sa dibdib. Sa puntong iyon, hindi na kayang manahimik ni Kapitan Doroy. Napagtanto niyang hindi sapat ang mga hakbang nilang pangkaraniwan. Kailangang gamitin ang kaalaman at karanasang matagal nang nakakubli sa anino ng kasaysayan ng kanilang lugar. Ang pagbangon ng matatandang tagapangalaga, may isang lumang kasunduan ang mga matatanda sa Sitio Sta. Lucia na matagal nang hindi binabanggit sa mga kabataan, isang lihim na samahan ng mga tagapangalaga ng baryo, mga espiritual na tagabantay na may kaalaman sa sinaunang anting-anting, dasal, at mahika laban sa mga nilalang ng dilim. Sina Lolang Anding, Mang Peroy, at Aling Miring, pawang mga edad 80 pataas, ay dating miyembro ng samahang ito. Ayon sa kwento, sila ang mga huling nakasaksi sa pagsunog sa lumang bahay noong dekada 60. Nandoon sila nang unang subukang lipulin ang inang manananggal na si Saria, ngunit nabigo sila. Ang sunog ay hindi sapat. Nakaligtas ang anak at mula noon ay pinaniniwalaan nilang babagong anyo ang kasamaan sa susunod na henerasyon. Pinulong sila ni Kapitan Doroy, kasama si Mang Elias at Lando. Nakita na namin ito dati, ani Lolang Anding habang pinapahid ang langis sa kanyang noo. Parehong-pareho ang mga senyales, nawawalang bata, putol na katawan, at ang amoy ng nasusunog na damo tuwing hating gabi. Sumpa ito ng lahing nilimot ng Diyos. Ibinunyag nila ang isang lihim, sa gitna ng bundok sa silangang bahagi ng sitio, may isang sagradong lupa, ang tinatawag nilang dampa ng liwanag. Ayon sa matandang kasulatan, ang lugar na ito ay may kakayahang sumunog sa kahit anong nilalang ng kadiliman. Ngunit may kapalit, kailangang magsagawa ng ritual ng pag-aalay gamit ang puso ng nilalang na ipinanganak mula sa halimaw. Nagulat si Lando sa narinig. Puso. Ibig sabihin si Marita. Tumango si Mang Elias. Sa kanya lang ang tamang dugo. Siya ang susi para tuluyang mapuksa ang ugat ng kasamaan. Ngunit hindi lang basta pagpatay. Kailangang kusang loob ang kanyang sakripisyo, kung hindi ay walang silbi ang ritual. Napuno ng katahimikan ang silid. Alam nilang hindi madali ang hinihingi. Isa itong moral na tanong, tama bang isakripisyo ang isang nilalang na alam mong may natitirang kabutihan, kahit pa isa siyang manananggal? Ang pagbuo ng plano muling ipinatawag ang kabuuan ng lumang tagapangalaga, at nagdesisyon silang muling buin ang samahan. Sina Lando, Gino, at ang iba pang kabataang nakasaksi sa katotohanan ay isinama na rin bilang bagong henerasyon ng mga tagapagtanggol ng sitio. Tinawag nila ang kanilang sarili bilang bantay liwanag. Ang plano, akitin si Marita upang makapiling sila sa dampa ng liwanag. Doon nila ipapaliwanag ang lahat, ang sumpa, ang sakripisyong kinakailangan, at ang tanging paraan para tuluyan ng matapos ang pagdanak ng dugo. Ngunit alam nilang hindi basta papayag si Aling Sebia. Isa siyang nilalang na matalino, tuso, at makapangyarihan. At higit sa lahat, ina siya. Hindi niya hahayaang mawala ang anak. Kaya't habang gumagawa ng plano ang grupo, sinimulan ni Lando ang isang mahirap na misyon, muling kausapin si Marita. Ang muling pagkikita gabi. Sa tabing ilog, kung saan madalas nag-igib si Lando, lumitaw si Marita. Nakasuot siya ng puting damit, hindi lumilipad, hindi duguan.
Isa siyang babae, tahimik, at tila humihingi ng pangunawa. Alam kong alam mo na, mahinang wika niya. Nararamdaman ko. Malapit na ang katapusan ko. Hindi ka halimaw, Marita, tugon ni Lando. May pagpipilian ka pa. Wala na akong pagpipilian, Lando. Hindi ko kayang talikuran ang dugo na umiikot sa katawan ko. Pero kung ito ang tanging paraan para matigil na ang pagdurugo ng mga bata, baka ito na ang dapat. Hindi nagsalita si Lando. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ni Marita, malamig pero mararamdaman ang panginginig. Isama mo ako sa sagradong lupa, bulong ni Marita. Ang paglalakbay patungong dampa ng liwanag kinabukasan, sa liwanag ng araw, nagtungo ang buong samahan sa gitna ng gubat. Si Marita ay nakatali ng pulang tela sa leg, hindi bilang bihag, kundi bilang simbolo ng kusang loob na pagpasok sa ritual. Habang papalapit sila sa lugar, unti-unting nagbago ang hangin. Nagdilim ang kalangitan, lumamig ang hangin, at sa di kalayuan, narinig nila ang tinig ng galit na ina. Ibabalik niyo sa akin ang anak ko. Mula sa kanluran, lumipad si Aling Sebia, kalahating katawan, ngunit mas malaki at mas mabangis. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab, at ang kanyang pakpak ay tila kasing lapad ng aninong dumadagundong sa paligid. Tumakbo ang grupo, binilisan ang hakbang upang makarating sa sagradong bilog. Pagdating doon, agad na nagsimula ang ritual. Inilatag si Marita sa gitna ng bato. Tinawag ni Mang Elias ang pangalan ng liwanag, binigkas ang sinaunang dasal mula sa aklat, at inialay ang langis. Handa na ako, bulong ni Marita, habang humahalik ng luha si Lando sa kanyang noo. Ngunit bago tuluyang maisagawa ang huling hakbang ng ritual, ang paglalagay ng mutya sa puso ni Marita, dumating si Aling Sebia. Ang babala ng langit, titigilin niyo to, sigaw ni Aling Sebia. Anak ko siya. Wala kayong karapatang kunin sa akin ang tanging laman ng buhay ko. Ngunit sa kanyang pagtapak sa loob ng bilog, bigla siyang nagsisigaw sa sakit. Nagliyab ang kanyang balat. Sumisigaw siya, bumubula ang kanyang bibig, at mula sa kanyang likod ay lumabas ang itim na anino, ang kanyang tunay na anyo. Lumingon si Marita, at sa gitna ng sigawan ay inilahad niya ang kanyang kamay. Inay, patawarin mo ako. At sa huling pagkakataon, niyakap niya ang ina, at pareho silang nalusaw sa liwanag. Lumipas ang ilang araw matapos ang sakripisyo ni Marita, at ang pagkawasak ni Aling Sebia sa dampa ng liwanag. Sa kauna-unahang pagkakataon sa napakahabang panahon, ang gabi sa Sitio Sta. Lucia ay naging tahimik hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kapayapaan. Wala nang nawawalang mga bata. Wala nang aninong dumadapo sa mga bubong. Ang mga hayop sa palibot ay tila nakahinga na rin ng maluwag. Ngunit kahit tahimik na ang paligid, ramdam pa rin ang kirot ng mga alaala, lalo na kay Lando, na siyang naging saksi at kasama sa huling hakbang ng paglilinis ng kasamaan. Ang paghilom ng wands araw ng linggo. Sa gitna ng plaza ng sitio, isinagawa ang isang panalangin para kay Marita. Wala man siyang pisikal na labi, isinagawa pa rin ang isang ritual ng paggunita. Dito ay dumalo ang buong komunidad, matatanda, kabataan, maging ang mga dating nagduda sa kanyang tunay na kalagayan. Hindi lahat ng may lahing halimaw ay halimaw ang puso, wika ni Mang Elias habang hawak ang rosaryo. Umiyak si Lando sa gitna ng dasal. Isang babae ang sinubukang kumawala sa kadiliman, ngunit kinailangan niyang sumuko para lang mailigtas ang iba. Pinatawad ng langit ang kanyang kaluluwa, at pinatawad din siya ng mga taong minsang natakot sa kanya. Pagbubunyag ng katotohanan sa baryo kinabukasan, ipinalabas ni Kapitan Doroy ang isang pampublikong tala na nagsasaad ng kumpletong kasaysayan ng Sitio Sta. Lucia, mula sa panahong sinumpa ang unang bahay ng mga manananggal, hanggang sa pagbabalik ng lahing iyon sa katauhan ni na Aling Sebia at Marita. Sa kauna-unahang pagkakataon, isinapubliko na rin ang mga salaysay ng mga tagapangalaga ng baryo. Ang aklat ni Mang Elias ay inilagay sa pangangalaga ng barangay at itinala bilang sagradong aklat ng liwanag at kadiliman. Sa ilalim nito, nakasaad, sa bawat pagsilang ng kadiliman, may liwanag na kayang pumatay dito. Ngunit ang liwanag na iyon ay madalas nagmumula sa sakripisyo ng inosente. Ang bagong henerasyon ng mga kabataan, na tinatawag na ngayong Bantay Liwanag, ay sinanay para maging susunod na tagapagtanggol ng sitio. Pinag-aralan nila ang mga dasal, ang tamang gamit ng asin at bawang, at ang mga palatandaan ng paglapit ng mga nilalang ng dilim. Pagpapasara sa bahay ng kadiliman ang lumang bahay ni na Aling Sebia ay tuluyang isinara. Ipinako ang bawat bintana, binuhusan ng banal na langis ang sahig,
at sa gitna nito'y inilagay ang isang selyong anting-anting na may ukit ng mata at araw. Hindi na ito dapat tirhan muli, sabi ni Lolang Anding. Ito'y dambana na ng kasamaan. Hayaan nating mabulok ito hanggang sa tuluyang lamunin ng lupa. May mga nagsusulong na sunugin ito, ngunit napagpasyahan ng konseho na iwan ito sa anyong ganoon bilang babala sa mga susunod na salinlahi. Sa pinto ng bahay ay isinabit ang isang tabla na may sulat, huwag mong kalimutan kung ano ang kayang gawin ng dilim kapag hindi mo ito pinansin. Ang sulat ni Marita bago isara ang bahay, muling binalikan ni Lando ang silid ni Marita. Sa ilalim ng lumang unan ay natagpuan niya ang isang sulat na tila iniwan para sa kanya. Lando, kung binabasa mo ito, malamang ay tapos na ang lahat. Salamat dahil naniwala ka. Hindi ko alam kung ang isang tulad ko ay may karapatang magmahal, ngunit sa bawat oras na kasama kita, naramdaman kong may natitira pa sa akin bilang tao. Hindi ako ipinanganak para maging halimaw, pinilit lang akong lumaban. At sa huli, kung ang buhay ko ang magiging dahilan upang makalaya ang iba, tinatanggap ko iyon. Paalam. Marita, hindi na napigilan ni Lando ang kanyang luha. Ngunit sa halip na sakit, ang dumaloy sa kanyang puso ay kapayapaan. Muling pagbangon ng sitio pagkalipas ng isang buwan, unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa sitio Sta. Lucia. Nagsimula muling magtanim ng gulay ang mga tao, muling nagtayo ng paaralan, at binuksan ang komunidad sa mga bisita. Ngunit sa tuwing sasapit ang gabi ng kabilugan ng buwan, isang panata ang ginagawa ng buong barangay, magtitirik sila ng kandila, magkakaisa sa dasal, at babasahin ang isang panalangin mula sa aklat ni Mang Elias. Hindi dahil sa takot, kundi bilang paggunita sa sakripisyo ng isang anak na halimaw na naging tagapagligtas. Panibagong buwan, panibagong simula minsan sa gabi, habang nakaupo si Lando sa ilalim ng puno ng mangga kung saan sila unang nagkausap ni Marita, nararamdaman niyang may malamig na hangin na dumarampi sa kanyang pisngi. At sa kanyang pandinig, tila may boses na bumubulong, salamat sa langit, nagniningning ang buwan. Buo. Maliwanag. At sa liwanag na yon, alam ng buong sitio Sta. Lucia, ligtas na sila. Lumipas ang mga taon. Marami na ang nagbago sa sitio Sta. Lucia. Ang lugar na minsang binalot ng takot, pagdududa, at kasinungalingan ay unti-unting naging simbolo ng katatagan at kabayanihan. Ngunit sa puso ng mga nakaligtas sa kadilimang minsang lumukob sa kanila, nananatiling buhay ang alaala ng isang nilalang na pinili ang liwanag kaysa sariling kaligtasan, si Marita, ang anak ng isang manananggal, ngunit may pusong tao. Muling pagbangon matapos ang trahedya at ang sakripisyong ginawa ni Marita, sinimulan ng mga taga-sitio ang paghuhubog ng panibagong buhay. Ang dating abandonadong lupain ay nilinis, tinamnan ng mga punong kahoy at halaman. Ang mga bata ay muling naglaro sa mga lansangan. Ang mga matatanday muling lumabas tuwing hapon upang magkwentuhan at tumawa, tulad ng dati. Itinayo sa gitna ng sitio ang isang munting dambana, gawa sa kahoy at bato, na may ukit ng buwan at araw na magkasama. Sa loob nito, isang maliit na estatwa ang nilikha ni Gino, si Marita, nakasuot ng simpleng puting damit, may hawak na rosaryo sa kaliwang kamay, at sa likod niya ay hindi pakpak ng halimaw, kundi liwanag. Ang panibagong henerasyon ng Bantay Liwanag hindi natapos sa sakripisyo ni Marita ang laban. Ipinagpatuloy ni Lando at ng kanyang mga kasamahan ang tungkulin bilang Bantay Liwanag. Sa tulong ni Mang Elias, Lolang Anding, at Mang Peroy, sinanay ang mga kabataan sa tamang kaalaman tungkol sa mga nilalang ng dilim. Binigyan sila ng mga anting-anting, inaral nila ang mga lumang dasal, at isinama sila sa mga ritual tuwing bilog ang buwan. Sa ganitong paraan, tiniyak ng mga matatanda na hindi na muling mabubulag ang sitio sa harap ng panganib. Hindi na sila magtatago sa likod ng tsismis, sila'y lalaban ng may tapang at dunong. Buwan-buwan, nagsasagawa sila ng pagpupulong kung saan binubuksan ang mga bagong kaalaman tungkol sa kalikasan ng kasamaan, at kung paanong ito'y maaaring mag-anyong tao, pamilya, o kaibigan. Ayon kay Mang Elias, ang halimaw ay hindi laging may pangil o pakpak. Minsan, ito'y nasa loob natin, kapag pinili nating manahimik sa harap ng mali, o tumalikod sa nangangailangan. Liham para sa hinaharap. Isa sa mga pinamahalagang proyekto ng Bantay Liwanag ay ang Aklat ng Paggunita, isang koleksyon ng mga kwento, larawan, panalangin, at tula na isinulat ng mga taga-sitio bilang alaala sa mga nangyaring kadiliman at kabayanihan. Sa unang pahina ng aklat ay ang isinulat ni Lando, kung sakaling mabasa mo ito, at wala na kami, sana'y tandaan mong may isang babaeng piniling mamatay para sa kabutihan ng lahat.
Hindi siya perpekto. Hindi siya santo. Pero siya'y bayani. At sa mundong punang itim at puti, siya ang nagpapaalala sa atin na may kulay abo, mga nilalang na nais pa ring magmahal kahit sinumpa ang kanilang dugo. Ang aklat ay iningatan sa maliit na silid-aklatan ng barangay na pinangalan ng sentro ni Marita. Doon ay malayang bumibisita ang sinuman, bata man o matanda, upang alalahanin ang kasaysayan ng lugar at matutong magpahalaga sa katotohanan, sakripisyo, at kabutihan. Mga gunita ni Lando si Lando, ngayon ay isa ng guro sa parehong sitio, ay kilala bilang tagapagsalaysay ng liwanag. Tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, kinukwento niya sa mga bata ang buong kwento, mula sa pagdating ng mag-inang Sebia at Marita, hanggang sa gabing pumutok ang liwanag sa gitna ng dilim. Minsan, habang nakaupo sa ilalim ng punong mangga, isang batang babae ang lumapit sa kanya at nagtanong, totoo po bang may halimaw na naging bayani? Ngumiti si Lando, tumingin sa langit at tumango. Anak. At kung minsan, ang halimaw ay mas may puso kaysa sa taong walang pakialam, isang katahimikan na may panata, hindi na muling nakita ang anumang anyo ng nilalang ng dilim sa sitio Sta. Lucia. Ngunit hindi ibig sabihin ito'y naging kampante na ang mga tao. Alam nila, maaaring bumalik ito sa ibang anyo, sa ibang lugar, sa ibang panahon. Kaya't itinanim nila sa puso ang isang panata, hindi mananahimik sa harap ng kasamaan. Hindi husgahan ang nilalang sa anyo. At higit sa lahat, pipiliin ang liwanag sa bawat madilim na pagkakataon. Ang pamana ni Marita si Marita, isang anak ng halimaw, isang biktima ng tadhana, isang simbolo ng pagpili. Iniwan niya sa mundo ang isang aral na hindi matutumbasan ng anuman, ang dugo ay hindi ang sukatan ng pagkatao. Ang puso ang tunay na salamin ng kaluluwa, at sa bawat pagbilog ng buwan, sa bawat dasal ng mga bata, sa bawat bulaklak na iniaalay sa kanyang dambana, nabubuhay si Marita. Hindi bilang manananggal, kundi bilang bayani ng liwanag.